Narito pong muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ang ukol sa allergic reaction. Ang allergic reaction po ay nakakamatay kung grabe at hindi naagapan. Kung mayroon po kayong mild allergic reactions gaya ng rashes, pangangati, mild na pamamaga, ito po ang ating mga dapat gawin. Itigil ang exposure sa pinaghihinalaang allergen. Halimbawa po ay ang pagkain, gamot, alikabok o hayop. Bigyan ng antihistamine, halimbawa cetirizine, loratadine, diphenhydramine kung available at walang bawal ayon sa doktor. Cold compress po sa namamagang bahagi para mabawasan ang pangangati at pamamaga. Obserbahan po natin ang pasyente ng 30 to 60 minutes para siguraduhin hindi lumalala. Kung meron kayong moderate to severe allergic reaction, hives na kumakalat, pagsusuka, pagkahilo, bigyan po ng antihistamine kung kaya pang lunugin. Iligtas mula sa allergen, halimbawa tigilan ang pagkain, lumayo sa insekto, alisin ang allergenic substance. I-monitor po natin ang paghinga at kamalayan ng pasyente. Ihanda ang EpiPen kung may dala at may reseta. Tandaan, hindi po biro ang allergic reaction. Kung ang pasyente ay nagsabi nangangatig siya due to allergy, asikasuhin po ninyo. Tanungin kung ano ang kailangan niya, maaaring may gamot siya sa kanyang bag. Tulungan nyo, huwag iiwan dahil ito ay nakakamatay. Kung lumala at hindi naagapan at higit sa lahat kalmado lang po at huwag magpanik. Kung may anaphylaxis, ito po yung emergency na dapat bantayan at kasuhin ng walang paghusga. Ano po ba mga sintomas ito? Ito po ay hirap silang huminga. Mayroon pong wheezing sound sa chest, pamamaga ng labi o dila, mabilis o mahina na pulso, biglang panghihina at pagkahimatay. Gawin agad, gamitin ang epinephrine auto-injector, yun pong EpiPen kung mayroon. Ito pong EpiPen ay i-inject sa hita sa may outer thigh. Hindi na po kailangang alisin ang suot ng pasyente bago i-inject ang EpiPen. Kung manipis ang tela, halimbawa pantalon, leggings, shorts, idinisenyo po kasi ang EpiPen para tumusok kahit po may damit. Tumawag agad sa emergency number 999. Ipatong ang pasyente ng nakahiga at itaas ng bahagya ang paa kung nahihilo. At kung nahihirapan naman po ang pasyenteng huminga, maaaring mas komportable siya na nakaupo. Huwag po natin silang bigyan ng pagkain o inumin. Kung walang pulso po ang pasyente at hindi na humihinga, magsimula na po tayo ng CPR. Ito po yung cardiopulmonary resuscitation. Mas maganda kung tayo ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow, subscribe lang po at i-share po natin ito. At pakitangkilikin na rin po natin ang aking YouTube channel at TikTok account, Nurse Dodong.